Hi and welcome to this video. This is your favorite tarot reader and your favorite law of assumption coach here on TikTok. My name is Rudy Mary. Let us have a short analogy about the law of assumption or kung saan ka bang personality nag-resonate. Let us have Ruby and Maxine. These are just types of mindset. Lahat tayo nakaka-experience ng problems sa life and ang buhay naman talaga so unfair. Si Ruby, parati siya nagbibigay ng kanyang energy to other people. Yung negative trait niya is whenever there are problems, she's doing the easy route of pinpointing those mistakes or yung mga misfortunes niya, ituturo niya sa ibang mga tao. So I'm not saying na itong mga tao na to ay walang pananagutan. Pero, kasi dumating ka sa buhay ko, kaya ganito yung nangyari. Because she sabotaged our relationship, kaya ganito yung nangyari sa life ko. Now, I'm miserable. Pinopour niya yung kanyang energy to other people instead of pouring self-love. Kaya, yung attention niya rin, instead of her taking accountability, she is blaming other people for all the misfortunes, obstacles na pinagdaraan niya sa buhay. Biniblame mo sila instead of you checking yourself, checking your energy. Teka, baka super negative ako sa life ko na to. Baka yung mindset ko or yung thought process ko, it's always in victimhood. Anong nangyayari? You are giving this people power na kapag ka may gagawin silang action sa life mo, either you will be happy or you will be miserable. So, sino ang may power sa life mo? Yung mga tao na binigyan mo ng power. Yung mga taong sinisi mo that you are claiming na accountable dyan sa misery na pinagdaraanan mo. How can you save yourself from that mindset? Let me introduce to you Maxine. Pagka may mga nangyayari mali sa buhay niya, instead of her always reacting, always reposting things na puro victimhood, she is pouring her attention to herself. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon siya ng time to reflect. Some people are, ginagawa nilang synonym ang pagiging alone sa sadness. Pero it's not really the truth. There's always strength in being alone. Ano yung dapat ko pang i-improve sa sarili? Hindi siguro clear ang boundaries ko sa mga taon to. Kulang pa ako sa self-love. Puro kailangan ko iset yung standard ko para hindi ko na to ma-experience someday. Para hindi ko na ma-attract o ma-manifest itong mga misfortunes na to. I'm not saying na agad-agad pagising natin, tayo na agad si Maxine. I used to be in Ruby's energy. I used to think like that na I always blame people. Ito kasi siya eh. Ito kasi dumating lang to sa buhay ko, naging miserable na ako. But then again, saan yung pagiging main character doon? Walang pagiging main character. Iba ang narcissist, iba ang only character sa main character. Let me just clear that up. Aware ka na may mga tao sa paligid mo, pero you make sure na ikaw pa rin, just sa kwento mo na yan, ikaw pa rin yung bida. Hindi ka nakadepende sa kanila. Yes, you could be affected. Syempre, as humans, diba? We could feel. Binigyan tayo ng God ng emotions dito. Pero, hindi tayo nakadepende sa kanila na parang itong mga taong to, may power sila to ruin my life. Ito yung mindset ni Max sila. Hindi ko sila bibigyan ng power to ruin my life or my relationship or my career. Hindi ba nakakasawa yon yung ganong mentality? Lahat ng mga repost mo, puro victimhood. Lahat ng pangsisisi sa ibang tao nandoon. And sa narrative mo, lagi ka na lang kinakawawa. Lagi ka na lang kawawa sa buhay, wala ka magawa. Sa tingin mo, yung child self mo, would be proud sa ganyang mindset na meron ka, na may trials na dumarating sa buhay mo. Instead of you taking action or taking accountability, hindi, ang ginagawa mo, ini-embody mo yung victimhood. And then, here you are, complaining sa mga bagay na nangyari sa buhay mo, bakit hindi ka swerte sa ganitong mga bagay? Kasi, lagi ka nagko-complain, lagi kang naninisi ng iba, sa buhay mo na yan, sino ba ang main character? Diba? It's you. Now that we are adults, dapat maging maging aware tayo sa sarili natin. Hindi tayo blame ng ibang tao. If every day, you keep on thinking negatively about yourself, about people, yung mga tao na kilala mo dito ay puro na lang cheater, hindi sila mapagkakatiwalaan. Tapos you are expecting positive results from that poor mindset, you should do something about it. Okay? You should do something about it. Kasi you are now an adult. Meron kang consciousness, and kahit nga minor ka pa lahat tayo may consciousness sa buhay. Hindi pwedeng gano'n na lang ang buhay mo. Para kang malumok, feeling mo lahat ng mga tao sa paligid mo ay kinakawawa ka. Kasi ang mga tao sa paligid mo, may mga kanya-kanya din silang buhay. Meanwhile, if you resonate or if you want to achieve this Maxine's mindset, you take accountability. Hindi yan madaling route. Mahirap yan. Alam ko na madali lang to sabihin by Mike, pero sobrang hirap yan. Kasi lahat tayo punong-puno ng ego. You have to help yourself. Do everything to help yourself here.
Dahil walang tutulong sa'yo, walang makakapagbago ng mindset mo, walang darating sa'yo to save you. It's just yourself. Tell yourself na gusto mong mabago yan. Like I said, a manifestation, persistence is the key. Kung tamad ka sa buhay mo, ayaw mo mabago yung buhay mo, gusto mo talagang i-embody lahat ng victimhood, okay, magstay ka dyan sa ganyang mindset. Pero if you want to change everything here, you want to manifest good things in your life, stop blaming other people and start assessing yourself. I-pour mo lahat ng energy mo, bettering yourself. 'Di ba? Mag-invest ka sa sarili mo, hindi invest ka ng invest sa pagpo-prove sa ibang mga tao. Mga ego natin, dahil gusto natin magmukha tayong banal, magmukha tayong tama parate, yan yung pumipigil sa atin sa growth of achieving the best versions of ourselves. Hindi natin ibig sabihin you were in this victimhood, kailangan magstay ka na dyan for life. Do something about it. You have to end that victimhood kasi matatalo ka talaga sa buhay. Yun lang.